Napuno ng sigawan ang buong bahay ni Martel nang dumating na si Raisa galing sa Amerika. Kakatapos lamang ng honeymoon nito sa bagong asawa na si Hans. Sa katunayan ay naiinggit si Martel sa kanyang mga kaibigan kasi settle na ang mga ito sa boyfriend nila. Dahil nandito na ang pinakanaunang kaikasal, ay kailangan niya malibre! Sigaw yun ni Tyra. 4 silang magkakaibigan. Sa kanila, siya lang itong walang boyfriend. Kaya naman sa ganitong pagtitipon nila, ay talagang magiging pulutan ng asara si Martel. Si Martel na lang ang walang ipapakilala sa atin. Kutya ni Marie sa kanya. Nagtawanan silang 4. Sanay naman siyang inaasar ng mga ito. Mapili kasi sa lalaki. Sang-ayon naman ni Raisa. Aba, hindi naman ako makipag-boyfriend sa pangit ano? Depensa naman ni Martel. Nagsimula na silang humarap sa 4 na case ng beer. Alam niyang magsisimula na naman ang kanilang parating nilalaro. Kapag Juan ay nag-spin na ng bote si Raisa. Agad na tumuro sa kinaroroonan ni Martel ang bote. Truth or dare? Tanong ni Raisa. Kitang-kita ni Martel ang excitement sa mga mata ng kanyang mga kaibigan. Kaya naman napangiti na lamang din siya. Truth. Dare sana ang kanyang pipiliin. Kaso subok na niya ang mga kaibigan kung makapag-dare ito. Kaya yun na lamang ang kanyang pinili. Well, virgin ka pa ba? Nagpipigil lamang ng tawa si Tyra. Napasinghap si Martel. Alam nyo, parating nyo na lang ako pinupulutan. Virgin pa nga. Nagdadalawang isip siyang sabihin yun. Ilang taon na kasi siyang ganoon. Kahit naman pwede niyang ibalandara ang kanyang pagkababae, ay hindi naman niya yung ginagawa. May dignidad siya. Spin the bottle! Masayang sambit ni Marie. Si Marie naman ang nagbigay sa kanya ng beer. Ilang oras pa silang nag-enjoy sa laro at lasing na silang 4. Walang gustong huminto sa kanila. Hindi pa ba kayo nahihilo? Tanong ni Martel sa mga kaibigan. Nagtinginan lamang ang mga ito sa kanya. Spin the bottle! Malakas na sigaw ni Raisa. Nang huminto ang bote ay sa kanya ito naturo. Muli siyang napasinghap. Dare. Hindi na siya naghintay na tanungin pa ng mga ito. Tinignan niya ang mga kaibigan isa-isa. This is her first time to say dare. Wala na kasi siyang maisagot sa mga truth. At malay pa niya, gawa na lang siguro yun ang kanyang kalasingan kaya mabilis nagbago ang kanyang isipan. Kitang-kita niya ang tingin ni Raisa sa kanya. Kanina ko pa ito gustong ipader sa iyo eh. Malisyosa ang boses si Raisa. Bilis na! Naiinip namang sambit ni Tyra. Kunin niyo muna ang cellphone niyo at i-record to. Paninigurado ni Raisa. Dahil sa sinabi nito ay nagtaka si Martel kung ano ang dare nito. Huwag naman sanang bigyan siya ng dare na mahirap gawin. Nang makatutok na sa kanya ang cellphone nilang tatlo, ay agad na tumingin si Raisa sa kanya. Martel, I dare you to spy on Wendell Miguel. Parang nabingi si Martel sa mga oras sa iyon. Kahit lasing siya, alam niya kung sino ang lalaking tinutukoy nito. That's impossible to do, reklamo niya. Nakakrus agad ang mga braso nito. Sa puntong yun, wala na siya mapagpipilian pa. Si Wendell lang kasi ang alam naming pasok sa taste mo, paliwanag ni Marie. So, pinagtutulungan pala siya ng tatlo. She could not believe them. He is unreachable. Sa tingin niyo ba ay kaya kong mag-spy sa isang lalaking pinakamayaman sa bansang to? Reklamo pa rin niya. Sa isip niya ay isang kalokohan lamang ang mga ito. Kung hindi mo yan gagawin, magbibigay ka sa amin ng tig-5 milyon. Paliwanag naman ni Tyra. Napatayo si Martel. May consequences kasi kapag hindi gagawin ang dare. Ayaw naman niyang magsaya ng ganoong kalaking salapi. So, what now? Mapaghamon ang boses si Raisa. Muli siyang napaupo. Nag-isip muna siya. Paano naman ako makapag-spy sa kanya? Papasok na lang ako sa bahay niya? That's ridiculous!
Bigla ay pinakita ni Raisa gamit ang cellphone nito ang isang infographic. Mag-a-apply ka bilang katulong ni Wendell. Sure ako, ikaw ang kukunin nun. At kapag hindi ka man matatanggap, quits na lang lahat. Paliwanag nito. Hindi niya lubos maisip na darating ang pangyayaring ito. Lasing lang kayo eh. Reklamo ni Martel ulit. Nagtawanan lamang ang tatlo habang siya ay kinakabahan na siya dare na mga ito sa mga gagawin niya. Hindi naman tayo mabilis malasing. Ngayon, Martel, desisyon ka na. Giit ni Tyra. Sabay nitong tinungga ang isang baso ng beer. Napahinto na muna siya. Wala naman siya mapagpilian. Ay, sige na nga. Napipilitang sambit niya. Agad naman nagsigawan silang tatlo. Siya naman ay napigil lamang ng kanyang ngiti. Ayaw niyang ipakita sa mga ito na na-challenge naman talaga siya. Pustahan din tayo. Kapag na-inlove si Wendell kay Martel, tayo na ang bahala sa kasal nila. O baka bakasyon. Kapag hindi naman, quit la lang. Sambit pa ni Marie. Nagtawanan silang tatlo. Tumayo si Martel. Kumuha siya ng unan na nasa sofa. Agad niyang hinabol ang tatlo para hampasin. Ako lang palang pinagtutulungan niyo ha? Natatawang sambit niya. Nagtawanan silang apat habang parang mga bata na naghahabulan. Si Tyra naman ay may hawak na baso ng beer. Si Marie ay may hawak na bote ng beer. At si Raisa naman ay hindi makapigil sa tawa nito. Papatayin ko kayo! Sigaw niya ng malakas habang natatawa. Ngunit alam ni Martel na magbabago ang kanyang buhay. Katulad ni Raisa, sila ang naging dahilan kung bakit ito nagkaroon ng isang asawa. Sila ang nag-dare dito. And now, it is her turn. Bagay naman kay ni Wendell, pang-aasar ni Raisa. Nang mahagilip na niya si Raisa ay pinaghampas niya ito ng unan habang patuloy pa rin silang tumatawa. Baka nga no, si Martel at Wendell pala ang tinadhana sa isa't isa, sambit ni Marie. Nakaupo na ito sa sofa. Tinigil ni Martel ang paghahampas kay Raisa. Nilapitan niya agad si Marie para hampasin. Kinuha niya ang bote ng beer at tinungga niya iyon. Nang matapos ay napahiga na lamang siya sa sofa. 3 araw na ang nakalipas ay nandito na siya sa harapan ng bahay ni Wendell. Hawak niya ang mga requirements. Sana hindi ako matanggap, giit niya. Ayaw niyang mangyari sa kanya ang mga sinabi ng mga kaibigan. Marami silang nakapila. Ilang oras pa ang kanyang paghihintay ay sa wakas siya na. Marami naman siyang naririnig na wala pang natatanggap na sa trabaho kaya alam niyang hindi siya matatanggap. Pasok ka na, imporma ng isang maid. Agad siyang pumasok. Talaga namang maganda at sobrang laki ng kabuuan ng bahay ni Wendell. Kumatok ka lang, patuloy pa ng isang maid. Wala na siyang sinayang na oras. Pagkatapos ng pagkatok ay pumasok na agad siya. Magandang umaga po, pungad niya. Nakatingin si Martel sa isang lalaking nakaupo sa desk. Tumingin ito sa kanya. Nagtingin na silang dalawa na para bang kilala na nila ang isa't isa. Ang gwapo naman niya. Sino ba naman ang hindi magagapuhan sa isang maputi at makinis? Daig pa yata ang balat ni Martel. Applying for? Tanong nito agad. Umupo muna siya. Katulong po. Requirements. Simpleng sagot nito. Nakalahad na sa harapan ni Martel ang kamay ni Wendell, kaya mabilis din niyang binigay ang folder niya. Ngunit biglang tumawa si Wendell nang matapos itong makita ang kanyang resume. Agad siyang napatingin dito na nagtataka. Nag-a-apply ka ng katulong kahit nakagraduate ka ng Masscom? Para nitong minamaliit ang kanyang degree. Kung hindi lang talaga para sa isang dare ay hindi niya gagawin ito. Nagpigil na lamang siya. Wala pa pong mapag-applyan, pagsisinungaling niya. Ang ganda ng mukha mo dito sa resume, pero pangit ang mukha mo ngayon. Muntik na siya malaglag sa kanyang kinaupuan dahil sa sinabi nito.
Akala niya komplemento lang sasabihin ni Wendell. Talagang nagpigil lamang siya. Sa puntong yun na hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Wala ka bang ibang achievements? Tanong ni Wendell. Hindi pa nga siya nakaget over sa sinabi nito ay may itatanong na naman itong hindi niya alam kung ano naman ang kanyang isisinungaling. Wala pa sa ngayon, sagot niya na makabawi. Ganito pala ang feeling na i-interviewin? Hindi pa kasi naranasan ni Martel yun kasi umaasa si Martel sa mana na makukuha niya sa kanyang mga magulang. Tapos marami na siyang pera. Kailangan ko pa bang maniwala? Muling natanong nito. Natuod si Martel. Wala po talaga. Pugos sa pag-graduate ko na Masscom. Sa tingin naman ni Martel ay hindi satisfied si Wendell sa kanyang mga sagot, kaya siguro siyang hindi siya makukuha. Ay sa rin to, para wala na akong poproblemahin. Utas niya sa sarili. Nagulat siya nang biglang tumayo si Wendell. Inilahad nito sa kanyang harapan ang kamay. Fortunately, you are hired. Sa puntong yun ay biglang nanginig ang buong katawan ni Martel. Napatitig siya sa kamay ni Wendell. Oh no! Isang malaking problema ang kanyang makukuha. Paano siya makakalabas sa kanyang trabaho? Hindi rin siya sanay sa mga gawaing bahay. Hindi ka ba masayang natanggap ka? Nagsasalita muli ni Wendell. Doon lang siya nabalik sa wisyo. Tumayo na rin si Martel. Kinuha niya ang kamay ni Wendell. Nang magdampi ang kanilang mga kamay ay para bang may mahikang dumaling mula sa katawan ni Wendell patungo sa kanya. Maraming salamat po. Bigla niyang naramdaman ang mahigpit na paghawak sa kamay ni Wendell. Kaya titig na titig si Martel dito. Nakangiti ito sa kanya. Bukas ka na lang magsimula magtrabaho. Paliwanag nito. Inihiwalay ni Martel ang kanyang kamay. Opo, nauutal niya sambit. Hindi siya makapaniwala na ganito kadaling nangyari ang lahat. At isa pa, hindi maipaliwanag ni Martel ang nararamdaman niya. May kakaiba talaga. Kinagabihan ay natipon-tipo silang apat. So, ano na? Mag-spy ka na sa kanya. Naipikit ni Martel ang kanyang mga mata. Sa katunayan ay gusto rin naman niyang malaman kung ano ang sikreto ni Wendell sa pag-usbong ng buhay nito. Wala naman na akong pagpipilian. Tangis sagot ni Martel. Todo dasal pa ako na hindi na sana ako matanggap pero sobrang malas ko. Singhal pa niya. Pinagtawanan lamang siya ni Raisa at Marie. May hawak na naman ang mga ito na beer. Panindigan mo na lang talaga yan. Mabuti na rin yan sa'yo, no? Pang-vlog mo. Kasi article writer ka naman. Ang sinabi ni Tyra ay ikinatigil niya. May point naman ito sa sinabi. Kaso lang, para lang naman siyang nagsasay ng oras kung ganoong pwede lang naman niyang interviewin si Wendell. Mag-spy ba talaga ang point niya dito? Dahil sa kanyang tanong ay isa-isang tumingin sa kanya ang mga kaibigan. Nagitian ang mga ito. Sabay pa ang mga ito na tumango. Alam ni Martel na hindi iyon. Gusto niya sabihin pero hindi niya kayang gawin. Trust the process ka na lang. Mission mo na yung mag-spy. Saad ni Raisa. Napabuntong hininga na lamang si Martel. Kung hindi lang niya kaibigan ng mga ito, ay pinagbabaril na niya. Uminom na lang si Martel ng beer. Bigla niya naalala ang mga huling sinabi ni Wendell bago siya makaalis. Ikaw ang nauna ko na-hire over 200 applicants. Hindi niya alam kung ano ang nakita ni Wendell sa kanya kasi tiyak naman si Martel na nag-alinlangan lamang ito. Ang problema ko ngayon ay wala akong alam sa trabahong bahay. Biglang pagsasalita niya. Agad na tumingin sa kanya ang mga ito. Yun lang, nadismayang sabi ni Marie. Ngunit ang tinignan niya si Raisa, nakangiti lamang ito na para bang isa pa yung magandang bagay. Kailangan mo matuto ngayon. Tumayo ka dyan. Utos nito.
Kahit napipilitan ay wala naman siya magagawa. Hinila siya ni Raisa patungo sa kusina. Alam niyang tuturuan siya ng mga ito ng kung ano-ano. Sana nga lang mabilis ko lang matandaan yan. Saan niya? Mabilis lang. Ituturo ko sa iyo ang lahat. Sagot pa nito. Nagsimula na silang dalawa. Habang nagtuturo sa kanya si Raisa, ay malay ba niya sa kanya sarili kung bakit bigla na lamang sumulpot sa kanya isipan ang gwapong mukha ni Wendell. Oh, nakangiti ka dyan. Puno ng pagtataka ang mukha ni Raisa. Doon lang niya namalayan na nakangiti siya habang iniisip si Wendell. Wala, pagsisinungaling niya. 2 araw nang nagtatrabaho si Martel. Kahit nahihirapan siya sa mga gawaing bahay, pinipilit pa rin niyang maging maayos ang lahat. Sa loob ng 2 araw ay hindi pa niya nakikita si Wendell, kaya todo naman ang kanyang pagtanong-tanong sa mga katrabaho. Hindi talaga ako makapaniwala na ang isang katulad mo ay nagtatrabaho lang ng ganito. Inihinto ni Martel ang kanyang paglalaba nang marinig iyon. Wala kasi akong ibang pagpipilian. Hanggang sa makapag-ipon na ako ay magtatrabaho na ako na alay naman sa pinagraduatean ko. Pagsisinungaling niya. Ikaw ba? Bakit ka nagtatrabaho ng ganito? Tanong naman niya pabalik. Mahinang tumawa si Criselda. Kahit nakagraduate ako ng IT, parehas lang din tayo. Mag-iipon muna ako ng pera. Kasi wala naman dito sa lugar natin ang dapat na pag-applyin ko ng IT. Paliwanag dito. Tumango na si Martel. Ilang sandali pa ay biglang naagaw ang kanilang atensyon sa isang lalaking biglang dumating na lamang. Gusto ko lang malaman kung nagtatrabaho ba ng maayos ang bagong hire. Imporma nito. Nakasuot lamang ito ng short pant at t-shirt. Kahit simple lang ang kasuotan, ay bagay na bagay at sobrang gwapo nito. Nagtatrabaho po ng maayos. Tanging sagot niya. Muli siya naglaba. Ngunit nagulat siya na may bigla pang dumating na ibang maid. May dalang snacks ang mga ito. Ayaw ko naman magutom kayo. Muling pagsasalita nito. Namangha si Martel sa kabaitang pinakita nito. Siguro hindi nagugutom ang mga katrabaho niya dito noong una. Pagkatapos noon ay hindi na nagpaalam na umalis si Wendell. Tumayo siya at tumapit sa maliit na lamesa para biglang tumili na mahina si Criselda. Bakit bigla kang tumili? Natatawa niyang tanong. Natawa na rin ito. First time kasi itong nangyari na nagdala siya ng snack para sa atin. Feeling ko talaga ay may gusto sa'yo si sir. Tinapik pa siya nito ng pabiro. Siya naman ay napangiti na lang din. Ano ka ba? Nagbagandang loob lang yun. Depensa naman ni Martel. Saglit pa ay muling bumalik ang mga maid na naghatid ng snacks. OMG, may handaan daw mamaya sabi ni sir. Pabonus daw sa ating bibigay. Masayang imporma nito. Nagtingin na silang dalawa ni Criselda. Madalas ba itong mangyari? Tanong niya. Napahinto ang 3 katrabaho niya. Lumingo-lingo ang mga ito. Ngayon lang talaga yan. Simula nga noon dumating ka dito, ay parati kang hinahanap nun. Sabi niya, baka daw kung ano-ano nang ginagawa mo. Sabi pa niya na baka daw hindi ka nag-iingat. Pero nakangiti siya habang sinasabi yon. Hindi niya alam kung dapat pa niyang paniwalaan si Criselda. Hindi naman siguro tungkol sa akin ng lahat. Sabi pa niya. Ilang oras pa ay biglang dumating si Wendell. Martel, pagkatapos mo dito, pumunta ka muna sa kusina. Imporma nito. Nang mawala na si Wendell ay agad na tumingin siya sa kanyang mga kasamahan. Mapang-asar ang mga tingin ng mga ito sa kanya. Bakit? Nauutan niya sambit. May naamoy na talaga akong kakaiba. Pang-asar ni Criselda. Pagkatapos silang kumain ay agad siyang pumunta sa kusina. Doon niya nadatna si Wendell na nakataples habang nagluluto. Sir, pungad niya agad. Lumingon sa kanya si Wendell. Inalis ito ang apron. Hindi niya alam kung paano niya pipigilan ang sarili
para dumako na ang kanyang mga paningin sa mabato niyang tiyan. Magtigil ka, Martel. Bigla siyang tumalikod. Doon na niya kinagat ang kanyang labi. Bakit ka tumalikod? Tanong nito. Mabilis naman siyang bumaling agad dito. Nagpuna siya kunwari ng kanyang mga mata. Sumakit po bigla mga mata ko. Pagsisinungaling niya. Bakit niyo po pala ako pinapunta dito? Gusto kong tulungan mo ako magluto. Sagot nito. Doon na parang bumigat ang buong katawan ni Martel. Paano ko sasabihin sa kanyang hindi ako marunong magluto? Sa puntong yon ay sobra na siya nag-aalala. Hindi siya agad makapagsalita o makagalaw. Natuod ka dyan. Huwag mo sabihin na hindi mo ako tutulungan. Natatawang sunod-sunod na tanong nito. Nauutal na si Martel. Tinignan niya ang mga naluto na ni Wendell. Ang sasarap nun. Pero kung siya naman ang magluluto, baka walang kakain sa lulutuin niya. Kunin mo na ang apron doon. Pili nito. Pupunta mo na ako sa kwarto. Dapat masarap ang lutuin mo, ha? Para bang isang malaking hamon sa buong buhay ni Martel ang ipapagawa ni Wendell sa kanya. Wala kang ibang magagawa ngayon, Martel. Napangiwi na lamang siya na sabihin yon. Lumapit siya sa lutuan. Tinignan niya ang mga ingredient. Hindi niya alam kung ano ang kanyang uunahin. Dapat daw masarap, sambit niya. Naipikit na lamang ni Martel ang kanyang mga mata. Lord, ikaw na bahala sa akin. Kinagabihan ay gusto na ni Martel na lumayas. Dahil dalawa ang kanyang niluto. Ang isa ay ang naisip lang niyang lutuin, habang isa naman ay itinuro ni Raisa sa kanya na hindi niya alam kung ano ang tamang lasa. Huwag kayong mahiyang kumain. Utos si Wendell. Ang lahat ng maid ni Wendell ay nakaupo na. Nang tinignan niya ang mga katrabaho, ay masaya ang mga ito. Masaya pa kayo ngayon, pero pag natikman niyo na ang niluto ko, ay baka umalis na lang kayo. Stress na talaga si Martel. Ilang sandali pa ay kumain na si Wendell. Titig na titig talaga si Martel sa pagsandok nito ng pagkain sa kanyang niluto. Masarap siguro itong niluto mo, Martel. Nakangiti si Wendell. Si Martel naman ay parang may ihina. Nang isusubo na ni Wendell ang kutsara, ay doon na siyang pumikit. Ayaw niya makita ang reaksyon nito. Sana nagsabi na lang ako ng totoo. Pagdarasal ni Martel. Isang araw na ang nakalipas simula noong hindi makapaniwala si Wendell sa kanyang niluto. Hanggang ngayon ay apektado ka pa rin, sabi ni Casilda. Isang araw na kasi siyang tulala dahil talagang hindi maganda ang lasa ng kanyang niluto. Sa harap pa talaga ng maraming maid, malungkot niyang sabi. Kasi ba naman, pumakla talaga ang mukha ni Wendell nang matikman na nito ang mga niluto niya. Akala niya ipapahiya siya nito. Naalala niya na inutusan ni Wendell ang mga maid na itry ang niluto niya at doon niya tunay na ramdamang hindi talaga para sa kanya ang pagluluto. Nagsabi na lang sana akong hindi ako marunong magluto. Punong-puno ng pagsisisi ang kanyang boses. Hindi naman siguro galit si Sir. Basta ang naramdaman ni Martel ay nahihiya siya. Dahil nasa likod sila ng bahay, nagwawalis. Bigla silang nabulabog nang dumating si Wendell. Martel, sumunod ka sa opisina ko. Imporma nito. Umalis na agad ito. Nagtingin na silang dalawa ni Casilda. Parati ka talaga niya tinatawag, no? Nagsaselo sa talaga kami. Ngumisilang si Martel. Ayaw naman niya ang ganito para siyang may special treatment. Nang nasa labas na siya ng opisina, ay kumatok na agad siya. Si Martel po ito, sir. Imporma niya. Come in. Sigaw ni Wendell sa loob. Pumasok na siya. Nadatnan niya itong nakaupo lang sa sofa. Bakit po? Nauutal niyang tanong. Tumingin na ito sa kanya.
Umupo ka muna. Sinunod naman niya ito. Pagkaupo ay agad na nagsalita ulit si Wendell. About yesterday, I did not meant to do it. Naramdaman niyang nagdadalawang isip pa ito. Tama nga ako. Pero simple siyang ngumiti. Sorry po. Hindi po talaga kasi ako marunong magluto. Nahihiya si Martel na inamin niya iyon. Wala naman siyang magagawa. Sandali pa ay may kinuha si Wendell mula sa likuran nito. Na makita niya iyon ay saglit na kumunot ang kanyang noo. Sana hindi ka nagalit sa akin kahapon. But as a peace offering, pinilhan kita ng dress. Wala sa isipan ni Martel na dumating ang araw na mabigyan siya ng dress galing dito. Nagdalawang isip siyang kunin iyon. Tinignan lamang niya ang magandang packaging. Hindi mo ba ito kukunin? Agad na bumalik siya sa wisyo at mabilis sa kinuha ang binigay nito sa kanya. Maraming salamat po, sir. Tinignan niya habang nakangiti ang ibinigay ni Wendell. Just call me Wendell. Paliwanag dito. Pero, reklamo niya, kaso hindi niya iyon itinuloy. Don't mind them. Sambit nito na para bang nabasa nito ang kanyang naisip. Anyways, pwede ka na umalis. Patuloy pa ni Wendell. Dala ang binigay nitong dress, ay umalis na agad siya. Totoo ba talaga na nangyayari ito? Hindi talaga makapaniwala. Nang nasa labas pa siya ng harapan ng opisina nito, ay niyakap niya ang packaging. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang ganda ko siguro, nasambit na lamang niya. Wala siyang ibang iniisip sa minutong yun na baka nagustuhan na siya ni Wendell. Spy ka, Martel! Parang kontra lang din sa kanya sarili ang kanyang isipan. Kaya na muli siyang dumilat ay muntik siyang napasigaw nang makita na sa kanyang harapan pala si Casilda. Mahal mo na siya, ano? Mapang-asar nitong tanong sa kanya. Nalaki ang kanyang mga mata. Umay siya ng tayo. Paano mo naman nasabi? Malapad ang ngiti ni Casilda. Kakaiba na kasi ang ngiti mo. At tiyak ako, may gusto rin sa'yo si sir. Todo naman siyang tanggi dito. Bumalik na lang din siya sa likod ng bahay para muling maglinis. Kaso lang, naalala niya na dapat palang puntahan niya ang kanyang mga kaibigan para sabihin ang mga nalaman niya o makapag-update lang naman. Ang praning mo? Tanging sagot ni Martel. Napapansin na talaga ng mga katrabaho ni Martel na kakaiba na ang pakikitungo ni Wendell sa kanya. Kaya todo tanggi naman siya kung magtatanong ang mga ito sa kanya. Sabi ko na nga ba, may namamagitan sa inyong dalawa? Pang-asar ni Casilda. Nasa kwarto sila ngayon. Dala niya ang isang box ng chocolate na bigay pa ni Wendell. Wala nga. Mali ko rin naman kay sir. Depensa niya. Napatitig na lamang si Martel. 3 araw na ang nakalipas ay kakaiba na ang ipinapakita ni Wendell sa kanya. Hindi naman siya tanga para hindi mapansin ang treatment ni Wendell sa kanya. Siguro, may gusto si sir sa'yo, no? Hindi lang niya masabi. Patuloy pa ni Casilda. Dahil katabi niya ito, nilagyan niya ng tsokolate ang bibig nito at natahimik na ito. Magsasalita pa sana si Martel ay biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Uuwi ba dito sila Jessa? Takang tanong ni Martel. Natawa na lang siya nang hindi makasagot si Casilda dahil nasa bibig pa nito ang tsokolate. Tumayo na lang si Martel. Nang mabuksan niya ang pintuan ay napaatras siya na makita si Wendell ito. Yun din ang unang beses sa pumunta ito sa kanilang quarter. Bakit? Nauutal si Martel. May ginagawa ka ba ngayon? Tanong nito. Wala po, sagot niya agad. Tumango-tango si Wendell. Gusto mo ba sumama sa akin? Hindi niya alam kung ano ba dapat ang kanyang isasagot sa tanong nito. Kakain lang tayo sa labas. Patuloy pa ni Wendell. Sa puntong yun ay alam niya kung ano ang gusto nitong ipahiwatig. Dahil gusto rin naman niyang malaman ang iba pang lifestyle nito. Siguro tama na rin na
Sumama siya. Sige, magbibihis lang ako. Tugon niya kapag kuwan. Sa sala ako maghihintay sa iyo. Saad niya. Agad na siyang bumalik sa kanyang hinigaan. Kitang-kita niya ang kasiyahan sa mukha ni Crisilda. Aalis na muna ako. Paalam niya. Mabilis ang kanyang pagbibihis at pag-aayos sa sarili. Hanggang sa natapos na siya, ay kinakabahan pa rin siya. Bago pa man siya makalabas ng tuluyan sa quarter, ay nagsalita si Crisilda. Good luck sa date niyo! Nihim na lamang na napangiti si Martel. Kung iniisip niya na hindi ganoon ang gusto ni Wendell, pero sa tingin naman ni Martel, makikipag-date lang ito sa kanya. Para sa mission mo, sabi niya sa sarili. Kasama ngayon ni Martel ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niya ang lahat sa mga ito. Parang normal lang naman ang buhay ni Wendell. Totoo naman ang kanya sinabi, pero ang mga mukha ng kanyang mga kaibigan ay parang hindi makapaniwala sa kanya. Wala ka bang nalaman kahit kasamaan o mga illegal na ginagawa niya? Tanong ni Raisa. Napaisip siya. Sa loob ng 1 linggo ay wala naman siyang napansin na ginagawang masama si Wendell. Napansin ko lang na parati siyang nasa loob ng kanyang opisina. Marami din siyang mga bisita na sa tingin ko ay mga kanegosyo niya. Maganda naman ang lifestyle ni Wendell. Paliwanag niya sa mga ito. Anything na mas unique? Muling tanong ni Tyra. Muli siyang napaisip. Hindi niya namalayan na nakangiti na pala siya. Uy, parang in love Pangasar ni Marie. Wala namang unique sa kanya. Pero sa tingin ko, yung maganda siyang makitungo sa ibang tao. Paliwanag niya ulit. Natahimik na ang 3 niya mga kaibigan. Siya naman ay kinuha ang 1 baso ng beer at nilagok ito na walang tigil. Matanong ko lang, bakit gusto niyo malaman ang sikreto ni Wendell? Kung bakit siya mayaman? Nagtataka kasi si Martel. Agad naman tumingin sa kanya mga kaibigan. Para ma-inspire kami. Alam mo naman na hindi siya masosyal na tao. Wala nga yung social media account Depensa ni Marie. May point naman ito. Successful naman talaga si Wendell. At saka, gusto naming malink ka sa kanya. Sagunda ni Tyra. Natigilan siya sa sinabi ni Tyra. Yun lang ba? Magaspan niyang tanong ulit. Well, may business ako, Martel. Magagamit naman natin yung sikreto niya bilang inspirasyon. Tsaka, maraming na rin nagtataka ng mga tao kung ganoon na lamang siya kayaman. Baka iba sikreto rin ang mayroon si Wendell ngayon. Hindi ka rin ba nagtataka na sa yaman niyang yun, wala siyang girlfriend? Dahil sa sinabi ni Raisa ay naalala niya ang pagdala ni Wendell sa kanya sa isang restaurant. Masaya silang dalawa. Walang bahin na kung ano ang buhay ni Wendell, para lang din itong normal na tao, pero sobrang yaman lang. Gusto ko na mag-resign. Biglang sabi ni Martel. Nasa bar sila ngayon, kaya wala namang pakialam ang mga tao sa kanilang pinag-uusapan. Dahil sa kanyang desisyon ay nalaki ang mga mata ni Raisa. So, kung ganoon, congrats kasi nagawa mo naman. Well, siguro nga walang sikreto si Wendell. Like kung ano man ang iniisip natin tungkol sa kanya, paliwanag ni Raisa. Ngunit sa puntong yon, para bang nangihinayang siya kung gawin niya iyon. Nagustuhan niya ang kanyang pagtatrabaho dahil marami talaga siyang natutuhan. Final na ba yan? Paninigurado ni Tyra. Napatitig siya dito. Hindi niya alam kung final na ang desisyon niya. May gusto rin naman siyang ibang malaman kay Wendell. Bukod ang iba pang sikreto nito, ay baka may girlfriend na si Wendell. Hindi ko alam. Wala siyang ibang maisip na isagot. Muli silang natahimik. Pero hindi mawala sa isipan ni Martel si Wendell. Kuryosong-kuryoso na siya sa buhay nito. Feel ko, nagustuhan mo na si Wendell, sabi pa ni Marie.
Lumingo-lingo naman siya. Kahit kakaiba ang pakikitungo niya sa akin, wala naman akong naramdaman para sa kanya. Alam niya sa sarili na hindi yun totoo. Kasi kahit hindi niya inamin sa mga kaibigan, inaamin niyang nagustuhan niya si Wendell. Mahal na yata niya ang lalaking yun. Magpatuloy ka na lang sa pagiging-spy mo, sambit ni Raisa. Tumango na lang siya. Kinabukasan, dahil Lunes na, ay kailangan nilang maglinis sa mga kung ano-ano, lalo pa ang mga may bisitang paparating. Ako na magtapon yan, presenta ni Martel nang maraming dalang basura si Casilda. Hindi niya nakikita ngayon si Wendell, kaya panay ang kanyang tingin sa mga paligid. Sandali pa ay bigla siyang tinusok ni Casilda sa tagiliran. Na-miss mo naman agad ang prinsipe ng buhay mo, pang-asar nito. Hindi na niya pinigilan ang kanyang sarili. Napangiti na siya. Akin na nga yan. Mabilis sa kinuha ni Martel ang mga basura. Nang nasa labas na siya ng bahay, ay napahinto siya na makita niya si Wendell na nasa pool. Nakabrief lang ito. Ang ganda ng katawan, sabi niya sa sarili. Sa puntong yun ay pinigilan na lamang niya maglaway. Pero hindi pa rin niya maiwasan tumitig kay Wendell. Ngunit nang tumingin ito sa kanyang kinalalagyan at kumindat sa kanya, ay mabilis siyang nagtago sa mataas sa bulaklak. Shit! Nakita niya ako! Sising sabi niya, ngunit napangiti siya nang kumindat sa kanya si Wendell. Bakit kaya niya ako kinindatan? Bulong niya si Ere. Nakala mong may sasagot sa kanya. Kapag Juan ay mabilis siyang lumabas ng gate dahil sa labas naman ng basurahan. Nang makita na niya ito, ay agad niyang inilagay sa tamang lalagyan ang mga basura. Babalik na sana siya sa loob, ay napansin niyang may tao sa kanyang likuran. Ano pong sadya niyo? Tanong niya. Ngunit mabilis ang mga pangyayari. Bigla itong nagmadaling lumapit sa kanya. Tatakbo na sana si Martel, pero nahuli na siya. Ah! Sigaw niya. Kaso lang, wala nang lumabas sa kanyang bibig dahil may nakaharang na panyo. Maglulumpasay pa sana si Martel, ay nahilo na siya. Wendell! Sigaw niya dahil si Wendell lang ang alam niyang makakarinig sa kanya. Ngunit huli na ang lahat dahil tuluyan na siyang mahimatay. Napuno ang kanyang paningin ng kadiliman. Nagising si Martel dahil sa biglang may malakas na tunog ang biglang tumunog na galing lamang sa kanyang harapan. Gising! Pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Kaya mabilis siyang napatingin sa kanyang harapan. Naaninag ni Martel sa isang madilim na bahagi ang isang lalaki na nakaupo sa isang silya. Huwag niyo po ako saktan! Malakas ang kanyang sigaw. Bigla rin tumayo ang lalaki. Naglulumpasay na siya dahil natatakot siyang saktan siya nito, pero na makita na niya talaga ang muka at kung sino ito ay nagulat siya. Wendell? Hindi makapaniwalang sabi ni Martel. Ngumiti si Wendell sa kanyang harapan. Bakit mo ko ginapos? Ano to? Tanong niyang nauutal. Hindi niya alam kung paano ito nangyari. Malakas sa tumawa si Wendell. Alam ko na ang sikreto mo, Martel Perez. O sa totoong pangalan, Martel Rica Plaza. Dahil sa sinabi nito ay wala na siyang nagawa pa. I am so sorry, Wendell. Aamin na ako sa iyo. Mabilis ang kanyang pagsasalita. Ayaw niya masaktan nito, pero nagtataka si Martel kung paano nito nalaman ang kanyang pag-spy. Alam ko na ang ginagawa mo, Martel. Sinundan kita noong nagpaalam ka sa akin na pupuntahan mo muna mga kaibigan mo. Tama nga ay hinala ko na hindi ka isang simpleng babae lang. Paliwanag nito. Sadyang hindi siya makagalaw ng maayos. Hindi ko naman sinadya yun, Wendell. It's just a dare. Paliwanag niya. Sa puntong yun, alam niyang galit ito sa kanya. Kaya imposibleng mapapatawad siya nito. Biglang lumapit si Wendell sa kanya.
Titig na titig ito. Gustong manakit. Naipikit na lamang ni Martel ang mga mata dahil talagang parang susuntukin siya ni Wendell. Nang nasa malapit na ang bibig nito, bumulong ito sa kanya. Pagpapayaran mo ang ginawa mong ito. Malalim ang boses ito. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi niya kayang tignan si Wendell. Noong nalaman ko na nag-spy ka pala sa akin, hindi mo alam kung gaano ako nagulat, Martel. Sobra ako na disappointed. Akala ko pa naman ay mabait kang tao. Bulong pa nito. Hindi na napigilan ni Martel ang umiyak. Wendell, hindi ko sinasadya. Sadyang naglaro lang kami ng mga kaibigan ko at naisipan nilang i-dare ako. Wala naman akong magawa. Pero kung hindi mo man ako tinanggap sa trabaho, hindi ko rin naman maramdaman na unti-unti na pala ako nagkagusto sa iyo. Oo, Wendell. Gusto kita. Mahal kita. Paliwanag ni Martel. Dahil sa kanya sinabi ay biglang umatras si Wendell. Nagulat din ito sa kanya sinabi. Mahal mo ko? Tumango siya. Naramdaman ni Martel na para pang ginusto rin yun ni Wendell. O baka sinabi mo lang yan dahil natatakot ka na baka may gagawin ako masama sa iyo. Mapaghamon ang boses ito pero hindi natinig si Martel. Kaya kong iparamdam sa iyo yun, Wendell. At saka, hindi mo ba napapansin? Parati kitang tinitignan. Kapag nandyan ka sa malapitan, ay hindi ako mapalagay. Tsaka, parati akong masaya. Nagugustuhan ko ang mga special treatment pa sa akin. Mahabang paliwanag ng Martel. Nagbabaka sakali siya na maramdaman ni Wendell na totoo ang kanyang mga sinasabi. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko ngayon, Martel. Kaya naman kita kinidnap. Hindi dahil saktan kita. Pero gusto ko lang malaman kung totoo bang spy ka sa akin. At ngayon, alam ko na yun. Kinatitigan lamang niya ito. Dare nga lang ang lahat. Dahil gusto naming malaman kung ano ang sekreto mo, kung bakit ka sobrang mayaman. Na-inspire mo ang mga kaibigan ko. Paliwanag pa niya. Noon ay napangiti na si Wendell. Nagsisinungaling ka lang ba? Naninigurado nito. Hindi mapigilan ni Martel ang kanyang ngiti. Hindi ako sinungaling, ano? Tanungin mo pa ang mga kaibigan ko. Tsaka please, masakit na ang kamay ko. Tanggalin mo na tong gapos. Alam niyang makulit siya sa parting yun. Natawa ng malakas si Wendell. No. Sambit nito. Ag! Reklamo naman ni Martel. Akala niya magiging ayos na ang lahat. Ano pa ba ang gusto mong malaman? Muli itong natawa. Ang cute mo palang magalit. Namula yata si Martel nang maninig niya iyon. Hindi niya akalain na sasabihin pala yun ni Wendell. Bolero! Singhal naman niya. Muling natawa si Wendell. Nag-cross ito ng baso sa kanyang harapan. Tanggalin mo na nga to. Promise ko na hindi ako susumbong sa mga pulis. Sumasakit na talaga ang kanyang mga kamay. Alam mo, hindi naman ako galit talaga sa'yo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ka pa mag-spy para lang malaman ang gusto mong malaman. Well, alam ni Martel ang bagay na yun. Naintrigue ako sa'yo. Totoo sabi ni Martel. Matagal ko pa sana mag-interview sa'yo. Kaso lang ang hirap po namang hagilapin. Isa akong writer. Marami akong reader sa blog ko. Kaso lang, nawawalan na ako ng gana. Kaya chance ko na rin na ma-dare ng mga kaibigan ko. I tried. Kaya ito, nag-spy ako. Wala naman akong nakuha. Normal ka lang naman na tao. Mahabang paliwanag niya. Hindi nagsisisi si Martel sa sinabi niya yun. Tulalay ka dyan. Di mo ako mapaniwalaan? Sunod-sunod yan tanong.
Malay ba ni Martel, naramdaman na lamang niyang hindi siya nito kayang saktan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Wendell. Alam mo, hindi ko sana sasabihin ito pero mahal din naman kita. Kakaiba ang nakikita ko sa iyo. Ang hirap na mag-confess agad sa isang tao. Paliwanag nito. Gustong magsalita si Martel. Gusto niya ako? For real? Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito. Para bang nanaginip lang siya. Wendell, pwede bang sampanin mo ko? Baka nananaginip lang ako eh. Tama bang narinig ko? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi agad nakapagsalita si Wendell. Mahirap sa paniwalaan na sinabi nito. Alam kong mahirap paniwalaan na mahal kita. Pero yun ang naramdaman ng puso ko. Ang corny din pakinggan pero hindi ako nagbibiro. Hindi nga ako galit sa iyo. Ayos ang sa akin ang mga ginawa mo. Kasi hindi mo naman ako nasaktan na sobra. Sa katunayan ay napatawad na kita. Nakangiti si Wendell habang sinasabi ang mga yon. Talaga ba? Paninigurado ni Martel. Kaya lang, paninindigan ko muna na nakagapos ka dyan. Baka kasi atakihin mo ako eh. Paliwanag pa nito. Ang bilis sa parang gumuho ang katawan ni Martel. Akala niya ay tatanggalin na nito. Wendell, sabi ng tanggalin mo na ito eh. Hindi nga ako galit. Promise ko yan. Paano ba naman ako magagalit sa iyo eh? Ako nga ang may kasalanan sa iyo, di ba? May point naman si Martel. Nag-isip naman si Wendell. Sandali pa ay muli itong lumapit sa kanya. Promise mo muna na hindi ka magagalit sa akin. Hindi ka magsusumog sa pulis at sa kanino man. Paninigurado nito. Lihim na napangiti si Martel. Dalakitan siya sa inasal nito. Oo nga, ang kulit mo naman. Naasar niya sabi. Sandali pa itinanggal na ni Wendell ang nakagapos sa tali. I'm sorry for doing this. Paghingi nito ng kapatawaran pero hindi niya pinansin si Wendell. Umupo na muna siya sa silya. Ang sakit ng paa ko. Alam mo ba yun? Siya pa itong may gana magalit sa taong may galit sa kanya. Napamaywang si Wendell sa kanyang harapan. Kung hindi ka lang nag-spy sa akin. Nagtaasan na lamang ang kanya mga kilay. Pero, kasalanan ko talaga to. I'm sorry for spying on you, Wendell. Kasi naman, bakit pa ang sobrang successful mo? Madami tuloy na inggit at gusto malaman ang sikreto mo. Naiinis na si Martel sa kanya sarili. Lumapit sa kanya si Wendell. Ang isang lalaking nahihiya siyang kausapin ng ganito ay nakakausap niya na parang magkaibigan lang sila. Natatawa talaga ako sa tuwing may nadidinig akong ganyang kwento. Totoong sabi ni Wendell. Naisipan nang tumayo si Martel. Hindi ka pa talaga galit sa akin? Maganda ang ngiting ipinukaw ni Wendell sa kanya. Tumangutango pa ito. Hindi ako kailanman magagalit sa isang babaeng mahal ko. Simpleng sagot ito. Hindi pa rin siya sanay sa mga banat nito. Para bang nagbibiro lang si Wendell na sabihin iyon. Wendell, natuto akong mahalin. Hindi ako nagbibiro. Totoo ba talagang mahal mo ko? Gusto rin niyang manigurado. Kapag Juan ay sobrang malapit na ito sa kanya, kaya nagpipigil si Martel sa kanya sarili na mahalikan niya ito. Pero nanlaki ang kanyang mga mata nang humawak sa kanyang makabilaang pisngi si Wendell. God, hahalikan na ba ako ng gwapong lalaking to? Lumapit na lumapit ang mukha ni Wendell. Malapit na! Kiit pa ni Martel sa sarili. Nang hindi na niya nakayanan, ay ipinikit na niya ang mga mata. Naramdaman na lang din niyang marahang dumampi ang labi ni Wendell sa kanya. Ganito pala ang feeling ng mahalikan ng isang gwapo. Saad niya sa sarili. Idinilat niya ang isang mata. Gusto niyang makita kung nakapikit din ba si Wendell.
Nang masilayang parang didilat ito, ay dali-dali niyang ipinikit ang mga mata. Hinawakan na rin niya ang magkabilaang pisngi nito. Hindi ka ba magagalit sa akin, Martel? Tanong ni Wendell na magkaroon na ng puwang ang kanilang mga lapi. Wala akong karapatan para magalit sa iyo, Wendell. Kung hindi ka galit sa akin, well, para saan pa? Nagitian na lamang silang dalawa. Muling humalik si Wendell sa kanya. Sa minutong yon, tama ang kanyang hinala na hindi bakla si Wendell at alam niyang mahal nila ang isa't isa. Nagsisigawan ang mga kaibigan ni Martel nang ikinuwento niya ang lahat tungkol sa nangyari sa kanila ni Wendell. OMG! Hindi ka na talaga virgin? Hindi makapaniwala si Raisa. Tumangu-tangu siya dahil may nangyari din sa kanilang dalawa ni Wendell sa mismong bodega ni Iyon. We, baka nagbibiro ka lang. Mapang-asar ang boses si Marie. Umeksena agad si Tyra. O baka naman, gumagawa ka ng kwento. Malakas ang kanyang tawa. Hindi niya masisisi ang kanyang mga kaibigan kasi hindi naman talaga kapani-paniwala ang nangyari. Mismo si Martel ay nag-aakala lang na isa lamang yung bangungot. Pustahan pa tayo. Tanging sagot. Walang lapis at walang kulang niyang ikinuwento ang lahat. Lahat sila ngayon ay nakaupo sa pabilog na sofa. Kaya kitang-kita niya ang kasiyahan sa mga mukha ng mga kaibigan. Oh God, tayong lahat na may boyfriend. This is something to celebrate for. Masayang sambit ni Raisa. Ang lahat ay sumang-ayon sa ideyang yun, kaya kaagad silang umorder na maraming pagkain. Kung ganoon, alam na niyang spy ka? Tanong ni Tyra. Alam na alam niya. Hindi nga siya nagalit sa akin eh. Sagot naman niya. Hindi pa rin ako makapaniwala na isang big time na lalaki ang nabingwit mo. Para namang naiinggit si Marie. Well, super gwapo naman ni Wendell. Mainggit kayo, sambit ni Martel na sobrang proud para sa kanyang sarili. Nagtawa na silang lahat. Wait, kanina ko pa gustong itanong to. Nagtingin na silang lahat kay Tyra. Mabilis sa kumunat ang noo ni Martel. Malaki ba? Tanong nito na parang nahihiya pa. Anong malaki? Kahit alam ni Martel kung ano ang gustong ipahiwatig ni Tyra, malisyoso ang kanyang ngiti. Well, hindi ko sasabihin. Kapag kuwan ay malakas siyang binatukan ni Tyra. Kahit malang sabihin mo sa amin? Muli silang malakas at tumawa. Ay, oo na! Malaki. Nahihiya pa si Martin na sabihin yon. OMG! Tumili si Tyra. Si Marie at Raisa naman ay malakas na tumawa. Kaya ang ginawa ni Martel ay nagtakip siya ng mga tenga. Ang ingay niyo? Sigaw niya. Biglang tumunog ang cellphone ni Martel. Nang matignan niya ito ay nag-text si Wendell. Hi, I miss you. Kailan ka babalik dito? Napangiti na lamang si Martel sa text message si Wendell. Isang araw pa lang na hindi sila nagkita, ay na-miss na siya nito. Bukas ako babalik dyan. Yun naman ang kanyang sagot. Doon lang napansin ni Martel ang mga kaibigan. Nakatingin na pala ang mga ito sa kanya. What? Maangin tanong. Kakaibang ngiti na yan na. Pangaasar naman ni Raisa. Hindi na lamang niya pinansin ang mga ito. Bagkus muling nag-text si Martel kay Wendell. Kinabukasan ay agad na bumalik si Martel. Nasa labas pa man siya ng bahay ni Wendell ay ito na mismo ang sumalubong sa kanya. Hi, bati ni Wendell. Magsasalita na sana siya ay biglang humalik sa kanya si Wendell. Isang mapusok na halik na akala niya ay hindi nito kayang gawin. Lumaban na lang din si Martel. Wala ka bang gagawin ngayon? Tanong ni Martel na magkaroon ng agwat ang kanilang mga lapi. Hindi pa rin kasi siya nasanay sa galaw ni Wendell. Alam niyang sobrang bilis sa pangyayari. Hindi mo ba ako na-miss? Tanging sagot ni Wendell kay Martel. Nagdalawang isip siyang sumagot. Sa puntong yun,
Naramdaman na lamang niyang masyadong madali ang lahat para sa kanila. Pero ayos na lang din na ganito, kaysa naman sa huli ay magsisi siya. Namiss naman, pangaasar ni Martel. Nagpout naman si Wendell. Napangiti si Martel. Hindi siya makapaniwala na ganito pala ka-vulnerable si Wendell kapag nagmahal. Wala sa isip ni Martel noon na mangyayari ito. Namiss nga. Sino ba naman ang hindi makakamiss sa ganitong kagwapong lalaki? Paninigurado niya. Hinawakan pa niya ang mukha nito. Malapad nang umiti si Wendell. Tara na nga sa loob. Pinagluto kita ng mga pagkain doon. Imporma nito. Alright, masayang sabi ni Martel. Lalakad na sana si Martel ay napahinto siya nang biglang humawak si Wendell sa kanyang kamay. Ang lambot talaga ng kamay niya. Wala sa isip niyang isa sa mga araw ni ito ay mahawakan na niya ang kamay ni Wendell. Kilig na kilig si Martel. Hindi ka ba nahihiyang hawakan ako? Kahit katulong mo lang ako? Nahihiya siya na iyon ang kanyang inisip. Bumaling muna si Wendell sa kanya. Simula sa araw na ito ay hindi ka nakatulong sa akin. Alam naman nating dalawa na hindi ka naman talaga ganoon. Dahil sa kanyang kilig ay napahampas na lamang siya sa braso nito. Bigla rin ay inayo si Wendell ang kanyang buhok. Ang sweet! Giit niya sa sarili. Talaga ba? Paninigurado ni Martel habang nakangiti. Tumango lamang si Wendell sa kanya. Isang linggo na ang nakalipas ay masyadong nagsaya silang dalawa ni Wendell. Talaga namang mas lumalalim na ang kanilang pagmamahalan. Mas lalo niyang nakikilala ng husto ang isang Wendell. Ngunit bawat araw na lumilipas ay para bang may kulang. Kailan palang balik mo? Tanong ni Martel. Nasa airport sila ngayon dahil pupunta ng Amerika si Wendell para sa business trip. Mabuti na lang din na nagkaroon sila ng magandang bakasyon ng 3 araw bago dumating ang araw na ito. 2 weeks ako doon. Sure ako na mamimiss kita. Kapag may time ako, mag-video call tayo. Bili nito. Tumango-tango si Martel. Ngumiti siya nang hawakan ni Wendell ang kanyang mga kamay. Huwag mo ko ipagpalit sa iba ha. Paninigurado nito. Naging dahilan yon para sampalin niya ito sa braso ng pabiro. Bakit ko naman gagawin sa'yo yun? Na ikaw lang naman ang mahal ko. Depensa naman ni Martel. Mabilis sa humalik sa kanya si Wendell. Promise mo yan sa akin ha? Napangiti na lamang si Martel. Well, naintindihan naman ni Martel si Wendell dahil ganoon din siya. Ayaw niyang ipagpalit siya ni Wendell. Ikaw, baka ipagpalit mo din ako sa ibang babae doon ha? Baka may mas maganda pa sa akin. Singhal niya. Gusto niya magtiwala kay Wendell at ganoon din ito sa kanya. Mahinang tumawa si Wendell. Magtiwala ka sa akin, Martel. Nagtitiwala ako sa iyo. Tandaan mo yan, okay? Ayaw kong isipin mo na ipagpalit kita sa iba. Gusto kong maramdaman mo na ikaw parati ang iniisip. Paliwanag nito. Kapag kuwan ay humawak ni ito sa kanyang magkabila ang pisngi. Titig na titig si Wendell sa kanya. Unti-unti nang lumapit ang mukha ni Wendell at walang pasabi ay muli na naman silang naghalikan. O siya, pumunta ka na doon. Informa niya dito. Sa huling pagkakataon ay humawak na mahigpit si Wendell sa kanyang kamay. Babalik ako. Paalam nito. Ngumiti na simple si Martel. Maghihintay ako, Wendell. Nang tuluyan ng binitiwan ni Wendell ang kanyang kamay, ay tumalikod na ito sa kanya. Siya naman ay nakatingin lang sa likuran nito. Nang malayo na si Wendell ay bumaling ito sa kanya at kumaway. Nag-flying kiss pa ito. Maghihintay ako, bulong ni Martel. Nasa bahay na si Martel. Isang araw na ang nakalipas na hindi na niya nakasama si Wendell ay namimiss niya na ito. Talaga namang nagkaroon na siya ng attachment kay Wendell.
Ang lukot naman na mukha mo, sambit ni Tyra. Nilingon niya ito. Binisita kasi siya nito dahil magpapaturo siya dito ng pagluluto ng cookies kasi paglulutuan niya si Wendell kapag babalik na ito. Hindi depensa naman ni Martel. Nakasuot na ng apron si Tyra. Baka na-miss lang ang boyfriend. Sa puntong yun ay alam niyang wala siyang taka sa sinabi nito. Oo na-miss ko na agad si Wendell. Hindi na rin niya napigilan ang simpleng ngiti. Magsimula na nga lang tayo sa pagluluto. Ang kursunada mo ngayon Noon lang parang ayaw mo magluto. Binatukan niya si Tyra. Gusto ko lang bumawi kay Wendell. Natawa naman si Tyra. Pero saglit pa ay tumingin ito sa kanya na para bang may malaki siyang kasalanan. Baka matunaw ako niyan, Natatawa niya sambit. Ngunit seryoso lamang ang mukha ni Tyra. Paano kung nagbibiro lang pala sa'yo si Wendell? Paano kung hindi naman talaga totoo ang pinapakita niya sa'yo? Natigilan si Martel. Mas lalo lang nalukot ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin ang mga tanong nito. Kaya naman ay napatitig na lang siya dito. Mabuti nang malaman mo munang katotohanan na hindi naman lahat ang pinapakita ng isang tao ay totoo. Tsaka, wala ka bang napapansin kay Wendell? Mga kakaibang galaw na sa tingin mo ay magpapatunay ni hindi totoo ang pagmamahal nito sa'yo? Napaisip tuloy si Martel. Hindi naman siguro ganoon si Wendell. Kitang-kita ko na mahal niya ako. Hindi lang biro ang mga effort niya. Hindi lang wala ang pagmamahal niya sa akin. Gusto niyang depensahan si Wendell. Wala naman kasi siyang mapapansin na ganoon. Pero noon, may nararamdaman siya na parang mali. Hindi naman kasi lahat ng sweet gesture at effort ay totoo na. Isipin mo, baka nag-revenge lang siya sa'yo dahil nag-spy ka. Pinaramdam niya sa'yo ang sakit. Paliwanag ni Tyra. Wala sa isip niya ang mga bagay na yun. Kasiyahan lamang ang pumasok sa kanyang isipan dahil yun naman talaga ang dapat. Bumuntong hininga si Martel. May tiwala ako kay Wendell. Nagibit balikat si Tyra. Simulan na nga lang natin ang cooking show. Nang natapos na ni sila ay napagdesisyon na ni Martel na pumunta sa bahay ni Wendell. Nagsabi naman sa kanya si Wendell na huwag siyang mahiyang bumisita sa bahay nito. Kaya nang nasarapan na siya, ay sakto naman si Criselda ang nagbukas sa kanya. Martel! Masayang sambit nito. Nagyakapan silang dalawa. Pagkatapos ay agad na pumasok na silang dalawa. Akala ko sumama ka kay sir. Muling pagsasalita nito. Business trip kasi. Ayaw ko namang ispoil yun. Sabi naman niya. Ngunit biglang sumeryoso ang mukha ni Criselda. Kaya nagtaka siya. Bakit? Ayaw ko sana sabihin sa'yo to pero pumunta kasi ang ex ni Wendell dito kahapon. Hinahanap si Sir Wendell. Nagtaka rin ako kung ano yun. Kaso lang, may sinabi ang babaeng yun na tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Sir. Para bang napingi si Martel. Alam naman niyang hindi siya dapat magseselos sa ex si Wendell. Kapag kuwan ay bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Tyra. Sa puntong yun ay umuspong ang kanya selos at galit. Ganito ba talaga? Kung tunay ka nagmamahal? Tanong niya sa kanya sarili. Chris, aalis na pala ako. Paalam niya dito. Agad siyang tumayo kahit kakadating lamang niya. Mar, may nasabi pa akong ikagalit mo? Malungkot na tanong ni Criselda. Hindi na siya lumingon. Dumiretso na siya sa kanyang bahay. 2 linggo ang nakalipas ay kahit gusto makipag-video call ni Wendell, nag-text man ito sa kanya ay hindi niya ito pinapansin. 2 linggo na siyang galit para kay Wendell. Minsan din namang napatanong siya kung kailangan ba niya magalit talaga kay Wendell o masyado lang siyang overacting. Be, nasa labas si Wendell. Imporma ni Marie sa kanya.
Alam niyang kakarating lamang ni Wendell, kaso sobrang galit siya dito. At para bang ayaw niya makita pa si Wendell. Hindi ako magpapakita sa kanya. Pagdadrama niya. Naging dahilan yun para mabatuka siya ni Raisa ng malakas. Aray naman! Reklamo niya agad. Dumiretso yung tao dito para lang makita ka. Kinokontak kami niyan araw-araw kasi nag-aalala yan sa'yo. Tapos hindi mo malang kakausapin? Baliw ka ba? Hindi niya alam kung matatawa ba siya sa inaasal ng kaibigan o may inis. Kaya ay napakamot na lamang siya ng kanyang ulo. Galit naman kasi ako dyan. Kaya tama lang talaga na hindi ko siya mapapansin. Dahil sa kanyang inasal ay muli na naman siyang nabatukan ni Raisa. Dahil lang sa nagselos ka? Dahil sa hindi maipaliwanag sa'yo ni Wendell ang tungkol sa mga ex nito? Hindi niya alam kung dapat pa ba siya magsalita. Alam naman niya ang babaw niya. Kaso lang, nanatili sa kanyang isipan na baka ay hindi siya tunay na mahal ni Wendell. Tumayo ka dyan at harapin mo si Wendell. Utos si Raisa. Wala siyang nagawa. Para siyang batang nagmamaktol na makatayo na. Ayan ang resulta ng mapiling babae. Kantyaw pa ni Raisa. Nagtawanan naman ang iba pa niyang kaibigan. Inikutan lamang niya ng mga mata ang mga ito. Mabilis siyang lumabas sa bahay. Bakit pa kasi nagpakita sa akin? Pwede namang hindi na lang. Singal ni Martel na para bang nasa kanyang harapan lang si Wendell. Saglit lang ay nasa gate na siya. Bumuntong hininga muna siya bago niya ito binuksan. Lalaki ang kanyang mga mata na makita niya kung sino ang kasama nito. Si Jessa. Sabi ni Criselda na maganda talaga si Jessa. Pinakita pa ni Criselda ang litrato nito. Wendell, umalis ka na lang. Singhal niya agad. Alam niyang babatiin pa sana siya nito. Mas maganda naman siguro ako. Giit niya sa sarili. Magaspang pa niyang tinignan si Jessa. Martel, magpapaliwanag ako sa iyo, okay? Kaya hayaan mo naman ako para naman maliwanagan ka sa lahat. Nagsasalita ni Wendell. Napakrus siya ng braso. You have 5 minutes. Dahil sa kanya sinabi ay para namang nahihirapan si Wendell. Napasinghap pa ito sa kanya. Martel, nalaman ko na nagsiselos ka raw sa ex ko. Sinabi yun ni Criselda sa akin. Dapat mo naman hindi inintindi yun. Kasi ito si Jessa. May asawa na siya. Gayunpaman, may business siya na tutubusin ko. Wala ka naman dapat ay pag-alala. Ikaw lang naman ang minahal ko ng ganito. Paniwalaan mo ko. Paliwanag nito. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin ang mga sinabi nito kapag kuwan ay biglang tumikim ang katabi ni Wendell. Wala na akong pagmamahal kay Wendell. Sabi nga niya, may asawa na ako. I can prove you that. Hinanap ko lang siya dahil nag-ask ako ng help. Nothing is wrong with that. Tsaka, friend kami. In good terms ang paghihiwalay namin. Para sinampal na malaking bato si Martel. Wala talaga siyang masabi. Nagsisinungaling lang kayo. Singhal niya ulit. Lalapitan na sana siya ni Wendell ay bigla na itong lumapit sa kanya. She is so hard-headed. Pagtataray ni Jessa. Tatalikuran na sana niya ang dalawa ay bigla siyang hinawakan ni Wendell sa braso. Maigpit yun. Listen to me, Martel. Ikaw lang ang mahal ko. Wala akong ibang babae. Akala ko ba maghihintay ka sa akin? Hindi ka man lang nagpakita ng video call sa akin. Akala ko ba may iba ka na? Malungkot itong sabi. Nalaki ang mga mata ni Martel nang makitang may tumulong luha sa mga mata nito. Gustuhin man niyang igalaw ang kanyang mga kamay at paa ay hindi niya magawa at mas lalo pa siyang nagulat na lumuhod ito sa kanya. Martel, kaya kong gawin ang lahat para lamang maniwala ka sa akin. Bumalik ka na sa akin. Naluluhang sambit nito. Sa puntong yon ay para bang nawala ang kanyang galit. Napalitan yon ng awa para kay Wendell.
kaya hinawakan niya ang kamay nito. Tumayo ka nga, utos niya ito. Agad naman siyang sinunod ni Wendell. Na makatayo na ito ay hindi na siya naghintay pa. Hindi na rin napigilan ni Martel ang kanyang sarili. Hinalikan na niya ng kusa ang mga labi nito. I'm so sorry, Wendell. Saad niya dito. Na magkaharap sila, ay nagtitigan sila. Nagpuna si Wendell ng luha. Maniwa. Hindi na rin niya ito pinatapos magsalita. Bagkus ay siya ang nagsalita. Naniniwala na ako sa iyo, okay? Sorry din kung masyado akong overacting. Hindi ko lang mapigilan ng aking galit kasi ayaw ko naman na palitan mo ako sa ibang babae. Wendell, mahal na mahal kita. Mahabang paliwanag niya. Ngumiti si Wendell. Nagitian din silang dalawa. Kapag kuwan ay muli silang naghalikan. Sa minutong yon, alam nila sa isa't isa na tama na ang lahat ng pagdadrama. Wendell, sambit niya sa pangalan nito. Ako lang ang dapat mong mamahalin, ha? Paninigurado ni Martel. Mahinang tumawa si Wendell. Doon din ay napansin nilang dalawa na umalis sa kanilang tabi si Jessa at sumakay ito sa kotse. Pero ang mahalaga sa kanilang dalawa ay ang kanyang naramdaman sa isa't isa. Hindi agad sumagot si Wendell, pero bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. Huwag kang lumuhod, singal niya dito. Pero hindi siya nito sinunod. Namalayan na lamang niya na biglang naglabas ang isang maliit na kulay pulang box si Wendell. Martel, gusto kong patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Gusto kong maramdaman mo na ikaw lang ang mamahalin ko araw-araw. Paliwanag nito. Alam ni Martel kung ano ang gusto nitong mangyari. Tumulo na lamang ang kanyang mga luha. Martel, will you be my wife? Tanong ni Wendell sa boses na puno ng kasiguraduhan at pagmamahal. Oo, Wendell. Sa puntong yun ay parehas silang nangako sa isa't isa na hindi nila sasayangin ang kanilang pag-ibig. Lumipas ang 2 buwan ay sobrang saya nila. Nagkaroon din naman sila ng hindi magandang pagkakunawaan. Pero naresolba naman agad nilang dalawa. At ngayon, kasama niya si Raisa. Nasa garden sila ng bahay ni Martel. Napuno ng tawanan ang garden ni Raisa. Ngunit natigil sila nang may isang magarang kotse ang dumating. Hay, si Wendell na naman, saad ni Raisa. Noong nakaraang mga buwan, nag-propose siya sa akin. Kwento niya. Dahil hindi niya sinabihan si Raisa, ay nanlaki ang mga mata nito. We? Hindi nga? Hindi makapaniwalang tanong nito. Ngumiti lamang si Martel. Hindi ko sinabi sa'yo, kasi gusto kong surpresahin ka. Paliwanag naman niya. At nasurpresa naman ako, tugon ni Raisa. Nang nasa harapan na nila si Wendell, ay agad itong humalik sa kanya. Ang aga mo yata, saad niya. Maimportante tayong pupuntahan, tugon nito. Napatingin si Martel kay Raisa. Yun na rin, nagpahingi niya ng kapatawaran na alis na naman siya, agad kasama si Wendell. Saan naman yun? Tanong niya. Ngunit hindi na sumagot si Wendell. Hinila na siya nito. Babalik na lang kami mamaya, Liza. Paalam ni Wendell. Tumango lang ito. Nang nasa loob na sila ng kotse, ay bigla itong humalik sa kanya. Pupunta tayo sa city. Imporma nito na magkahiwalay na ang kanilang mga lapi. Anong gagawin natin dun? Nagtataka talaga si Martel. Masayang humarap si Wendell. Pinaandar na nito ang kotse. Mamimili tayo ng singsing para sa kasal natin. Pipili na rin tayo ng wedding gown mo. Paliwanag nito. Dahil sa sinabi nito ay natahimik siya. Napatitig na lamang siya sa mukha ni Wendell. Tiyak ako na masisiyahan ka talaga. Muling pagsasalita nito. Na makabawi si Martel ay nakapagsalita siya. Seryoso ka ba talaga?
Gusto lamang niya manigurado siya. Hindi ako nagbibiro, Martel. Tugon naman ito na punong-puno ng sincero ang boses. Hindi na napigilan ni Martel ang lumuha. Isa sa pinapangarap ko noong mga bata pa ako ay ang makasuot ng wedding gown. At ngayon, sobrang saya ko kasi tinupad mo yun. Masayang lintayin ni Martel. Hinawakan ni Wendell ang kanyang kamay. Para sa'yo, Martel. Lahat ay ibibigay ko sa'yo. Kasi gusto kong mapasaya kita parati. You deserve it, Martel. You deserve me. And I deserve you. Malambing nitong saad. Humigpit ang hawak ni Martel sa kamay ni Wendell. Isa yung pahiwatig na sobra siyang nasiyahan. Sa susunod na buwan na tayo magpapakasal. Imporma nito. Mas lalo lang siyang nasiyahan. Hindi ako makapaghintay na dumating ang araw na yon. Saad niya. Nang makarating na sila sa lungsod, ay agad na silang bumili ng singsing at gown. Pumunta rin sila sa restaurant. Nag-picture take sila at talagang nag-enjoy silang dalawa. Mas gusto ko talaga doon, sa paborito kong lugar. Sambit ni Wendell na makabalik na ulit sila sa kotse. Nabili na nila ang gusto nilang bilhin. Tumitig si Martel sa mata ni Wendell. Kita niya ang nag-aalab na namang mata nito. Malapit ang gumabi, imporma ni Martel. Pero mas gustuhin niyang pumunta silang dalawa doon. Mas masaya yun. Sagot naman ni Wendell. At iyon nga, naging final ang kanilang desisyon. Dumiretso sila sa bukid. Isa na doon ang lilim sa mangga. At nang makarating sila doon, agad na silang lumabas ng kotse. Mas masarap dito kapag gabi. Pagsasalita ni Wendell. Hindi na sumagot si Martel. Mabilis niyang hinalikan ang labi ni Wendell. Sandali pa ay naglaro na ang mga daliri ni Wendell sa pisngi ni Martel. We will try another here. Saad ni Wendell. Yun din ang iniisip ko. Tugon niya. Kasiyahan ang namayani sa kanilang dalawa. Kahit gabi na ay para bang hindi mawawala ang kanilang init. Ngunit sa puntong iyon, alam ni Martel na masaya lamang si Wendell. Masaya ito sa naging desisyon na sa papalapit na mga araw ay ikakasal na silang dalawa. At kapag dumating na rin ang araw ni iyon, mas lalo lang na hindi siya nito titigilan. Wendell, mahal mo ba talaga ako? Biglang tanong ni Martel. Kakatapos lamang nilang dalawa sa digmaan. Pareha silang nakahiga sa damuhan. Nakapatong ang ulo ni Martel sa braso ni Wendell habang kinatitigan nilang dalawa ang mga bituin sa kalangitan. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Nasabi ko na ang sagot ko niyan, Martel. Pero sasabihin ko pa rin sa'yo. Alam mo, kahit araw-araw mo ko tanungin yan, hindi ako magsasabang sumagot sa'yo. Kung yun ang gusto mo. Paliwanag nito. Hindi pa sinagot ni Wendell ang tunay na tanong. Mahal kita, Martel. Sobrang mahal. Ang bilis sa pangyayari. Ang bilis ng ating pagkakilala sa isa't isa. Ang bilis ng panahon pero mahal kita. Masasabi kong mahal na mahal kita kasi yun ang bagay na sinisigaw ng puso ko. Mahabang paliwanag nito. Naipikit ni Martel saglit ang mga mata. Sandali pa ay tumulo ang kanyang mga luha. Pero hindi dahil malungkot siya, kundi masaya siya dahil sa mga sinabi ni Wendell. Sigurado siyang mahal nga siya nito. Pagkatapos ng kasal natin, hindi lang ito ang malalasap mo, Martel. Maiba pa akong gustong gawin sa'yo. Alam ko na hayaan mo akong gawin yun. Paliwanag nito. Magiging asawa ako sa'yo. Isang responsableng asawa sa'yo, Martel. Hindi kita lilimitahan, Wendell. At ganoon din ako. Papaligayahin kita ng husto. Tugon naman niya. At kapag darating man ang araw na mag-aaway tayo, hindi kita susukuan. Tinatanggap kita bilang ikaw. Nagtitiwala ako sa iyo at pinapangako kong mamahalin ka hanggang sa kamatayan ko.
Alam ni Martel na hindi nila kasal, pero gusto na lamang niya sabihin yun habang tahimik ang gabi at tangis silang dalawa lamang ang naroon sa ilalim ng mangga. At simulan na natin yun sa gabing iyon, Martel. Isang tunay na relasyong hindi mapapawi. Paliwanag nito. Hinalikan ni Wendell ang kanyang ulo. Sa gabing yun, alam ni Martel na tunay siyang mahal ni Wendell. Alam niyang hindi nasasayang ang pagkakataong pinagkatiwala niya ang kanya sarili dito. Kasi marami nang napatunayan si Wendell. She could not count it in her fingers. Wala na akong hihingin pa, Wendell. Ikaw lang habang buhay ay sapat na sa akin. Ang ganitong relasyon natin, ito ay hudyat na kaya natin lumaban sa anumang hamon ng buhay. Kaya, handa na akong maging asawa mo, Wendell. Mahabang lintayin ni Martel. Humalik si Wendell sa kanya habang hinaplos nito ang kanyang buhok nang walang hinto. Habang nasa ganoon pa rin silang posisyon, ay nagsalita ng isang pangako si Wendell na alam niyang habang buhay niyang kikimkimin. Walang lapis at walang kulang. Tamang-tama, ikaw at ako lamang, Martel. Hindi ako perpektong lalaki, pero kaya kong iparamdam sa iyong mahal kita. Kaya habang buhay ay mamahalin kita. Sabi nito, magsimula tayo ng bagong pamilya. Masayang sambit nito. Nagitian sila sa isa't isa. Isang pahiwatig na walang makakapagpigil sa kanilang tunay na pagmamahalan. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!